marami akong mga paboritong verse, pero ang nangyari sa buhay ko, ang masishare ko lang, kung ito ang makakapanood ay nasa loob, o kaya maski nasa labas, pero namumroblema ng gusto. Ang verse na ginamit ng Diyos sa akin, kaya ako nagkaroon ng talagang first hand na encounter sa Panginoon. Ito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at may mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11:28. Ayun yung nabasa ko isang gabi, maliit na Bible lang. Inipit ko yung daliri ko, umiyak ako. Pero wala akong pinagsisisihan. Naghinayang ako. Pamira, ba't napunta ako rito? Matalino ako, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Binasa ko uli, lalo ako napaiyak. Yun na, nagsisi na ako. Nagsisisi ako. Nilapit ko na sa Panginoon. Panginoon, hirap na ako, bigyan mo lang ako ng kapayapaan. Tatlo lang ang nakakaalam sa talagang kasaysayan ng buhay ko. Ang Diyos, si Satanas, tsaka ako. Wala nang iba. Ito sinulat ko to, nasa balsa ako eh. Ito pang isang nangyari, madalaga. Pasok kayo na importante sa buhay ng isang tao, makilala niya ang Panginoon. Kaya ang buhay ng tao, kung wala si Kristo, wala kang pupuntahan. Ang mahalaga talaga na sa Panginoon ka. Gawin mo agad! Ang maganda, makinig ka ng makinig. Makakapagpabago sa'yo, pati sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa anak mo, sa magulang mo. Just share to them the Word of God. Nakakapagpabago yan. Meron kasing power yung Word of God eh. Kaya lang, ang isang sikreto kapatid ganito. Yung Word of God, parang isang frequency yan. Pagka magka-frequency kayo, tatalab yan sa'yo. Pero pag hindi kayo magka-frequency, hindi kayo magkikita, hindi ka rin magbabago. Bakit? Kasi VHF ka, UHF yung isa. Dapat magkaroon kayo ng frequency ng salita ng Diyos. Para magkaroon kayo ng frequency, dapat susunod ka sa Kanya. Magbabago ka ng frequency. Kung dati ayaw mong makinig ng salita ng Diyos, ngayon umpisahan mo ng makinig. Mararamdaman mo, merong power yung salita ng Diyos para ka baguhin. Baguhin ang isip mo, baguhin ang pamumuhay mo, baguhin ang outlook mo sa buhay, mabago ang mga preferences mo in life. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad.